lamang ay sumasabak na sa gyera ang mga sundalo o mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front bilang pagprotektaan nila sa prinsipyo ng mga Muslim at relihiyong Islam. At sa kanilang pagsugod sa malamang na kamatayan, may mga inang nangangambang maulila sa anak. Habang pakikipagsagupa at proteksyon laban sa militar ang pakay ng mga sundalong MILF, paano naman poprotektahan ng mga nanay na tulad ni Noraida Delinogen at Abdallah Hamil ang kanilang mga supling laban sa karahasan ng isang digmaan? Sa buhay na matiwasay o sa hukay nga ba'y hahatid ang pagmamahal ng mga ina sa digmaan? Bilang ina ng isang MILF, matatag ang loob ko. Isang malaking karangalan na mamamatay ang aking anak, isang martir sa digmaan para sa pakikipaglaban sa Islam. Na pagkaantala ng pagpirma ng pamahalaan sa isinusulong na MOA-AD agreement na siya umanong susi sa kapayapaan sa Mindanao, muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga militar at Moro Islamic Liberation Front o MILF taong 2008. Sibilyan, sundalo at maging sa panig ng MILF. Sa likod ng madugong bakbakang ito, matyagang naghihintay noon sa kani-kanilang tahanan ng mga inang sina Noraida Delinogen at Abdallah Hamil. Ang kanilang mga anak ay miyembro ng MILF na sumabak sa gyera. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hindi mo raw maaaninag sa kanilang muka. Nung mga oras na iyon, ang takot o pag-aalala, masaya pa nga sila sa ganitong sitwasyon. Masaya ako at kampante dahil alam kong hindi madidisgrasya ang aking anak. Bilang ina ng isang MILF, matatag ang loob ko. Isang malaking karangalan na mamamatay ang aking anak, isang martir sa digmaan para sa pakikipaglaban sa Islam. Dalawa sa anak ni Noraida Delinogen ay hinasa sa pakikipaglaban ng MILF. Sumanib daw ito sa grupo dahil na rin sa impluwensya ng kanyang asawa. At katulad ng isang ordinaryong ina, takot at pagtutol ang unang umiral sa kanya. Nang magpaalam sa akin ang aking mga anak na sasali sa MILF, ayoko. Takot ang naramdaman ko dahil alam ko ang peligro. Pero lumaon ay naisip ko na maring magandang disiplina din ito, lalo ng training sa kanila. Dahil baka isang araw, maka-encounter sila ng sundalo at mapalaban. Dahil ang kanilang amay, MILF, alam nila kung paano didepensa. Ang inang si Abdallah Hamil naman, 4 sa mga anak ay sumabak na rin sa MILF. Ito'y simula naman nang mamatay ang kanyang asawa. Hindi nangamba si Abdallah sa desisyon ng mga anak. Bagkus, Bumilib ako sa mga anak ko. Buo sa kanila ang paninindigan na ipagpatuloy ang inumpisahan ng kanilang ama. bagamat alam nila na kaya ng mga anak na protektahan ang sarili, hindi pa rin nawawala ang pag-aasikaso ng mga ina sa mga anak na MILF. Lalo na sa panahon na mawawalay ito ng matagal at sa kagubatan pansamantalang maninirahan. Kapag nasa bahay sila, inaalagaan ko talaga. At kapag aalis na, ako mismo naghahanda ng mga kagamitan nila para sa lamig. Mga uniform, mga gamot kung kinakailangan, at hindi nawawala syempre yung paalala. Kapag may order sa High Command, ako na mismo ang nag-aayos ng mga gamit nila. Uniforme. Minsan nga pati baril na gagamitin sa operasyon.
So, para sa pamana, kaplila ka wirano pamana, gusto wirano. Tulad din ng ordinaryong mga nanay, nangangarap din ang mga tulad ni na Abdallah at Noraida na makasama ang kanilang mga anak sa tahanan, kapwa mga sundalo ng MILF, makasamang kumain, makasamang matulog, malayo sa sakit at peligro. Ngunit habang nananatili ang kaguluhan sa Mindanao, alam nilang ito ay imposible dahil prioridad ng mga anak na MILF ang manatili sa kagubatan, puspusang magsanay sa paghawak ng armas at kung kinakailangan ay ialay ang sariling buhay para sa ipinaglalabang lahing Bangsamoro. Pangarap din ni Noraida at Abdallah na sanay magkaroon ng pagkakataon ng mga anak na makapag-aral. Si Noraida nais na maging mga abogado ang mga ito. Engineer naman ang gusto ni Abdallah. Pinatapang at pinatigas na ng panahon ang damdamin ni na Noraida at Abdallah. Ayon sa kanilang tapang ay may hahambing nasa tapang ng kanilang mga anak na mga sundalo ng MILF. At kapag ang pamilya daw nila ang sinaktan, handa sila at hindi sila natatakot o magdadalawang isip na humawak mismo ng armas at ipaglaban ang kanilang bayan bilang mga inang mujahidin. Napakasakit nang mamatay ang aking asawa. Pero hindi dapat manaig yung hina ng loob sa Camp Abu Bakar. Katulad ng mga inang mujahidin na buong tapang na humarap noon sa Rated K dahil sa pagnanasang makatulong upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Kahit silang mga ina ay isinaalang-alang na rin ang buhay. Pangarap kami sa gobyerno na Kaya naming makipagtulungan sa gobyerno. Sana lamang ay buksan at maging totoo na sa pagkakataong ito sa usaping pangkapayapaan. mga mata amin na aya kami sa Hanggat hindi natatapos ang gera, marami pang inang katulad namin na magsasakripisyo. Panginoon mga Marami pang mga anak namin ang magbubuwis ng buhay. kami na lumintad so mga pamilya ni mga Nais na rin naming magsimula ng hanap Yagan buhay. kami na makapag-eskwela siran na makapag-eskwela siran.